So mga idol, LeBron James muli na nga po nagbabalik sa Los Angeles Lakers. Improvement at progress sa kanyang groin injury mas gumaganda na. Mapapaaga ba paglalaro sa Lakers? Well, pag-usapan na rin natin ang posibleng starting 5 lineup na JJ Redick sa magiging next game ng Lakers kontra sa Milwaukee Bucks. Well, bago yan, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na ang problema talaga ngayon ng Lakers ay simula ng hindi nakapaglaro ng 2 games dito sa Lakers. Etong si LeBron James ay nagkaroon ng talo. Eto nga pong Lakers, yung laban ng Lakers sa Boston Celtics, hindi nakapaglaro ng mga huling quarter. Eto nga pong si LeBron dahil na injury, groin injury mga idol. Inayon sa ating mga update, ito itatagal na po ng 2 weeks or mas higit pa. Pero nakita nyo naman ngayon pa lamang sariwang-sariwa dumating na sa LA ito nga pong si LeBron James at nag-e-ensayo na nga po, hindi niya pwedeng puwersahin, pero nakita nyo naman walang sinasayang na pagkakataon. Ito nga pong si LeBron James dahil hindi pwedeng mawala siya ng matagal sa Lakers mga idol, dahil ang mangyayari dito ay baka magsunod-sunod ang talo ng Lakers. Marami nagsasabi, may mga ibang player naman na nandiyan dyan na available tulad na lamang itong si Luka Doncic. So dapat daw hindi mag-alala ang Lakers dahil meron namang superstar na si Luka. Nakita naman natin kung paano maglaro si Luka mga idol. Magaling talaga, wala tayong masasabi dyan. Pero iba kasi yung Luka to LeBron connection. Pag meron ng dalawa na yan, talagang grabe. Hindi nyo mapipigilan o hindi mapipigilan ng pinakamalalakas na kupunan dito sa NBA ang Lakers kapag hindi nawawala sa starting lineup etong si LeBron James at si Luka Doncic. Sinabi ko na nung mga nakarang update ko, isa sa kanilang mawala, mapipilayan talaga ang Lakers. Do kayang-kaya naman talaga ni Luka na buhatin ng Lakers, pero nakita nyo nung last 2 games, dinadaya talaga ng referee itong si Luka, It means talagang sinasabi natin dito, labanan ito ng dirty tactics, Boston Celtics at yung Brooklyn Nets. Pero inaasahan sa may game nga po bukas ng Lakers kontra sa Milwaukee Bucks, asahan pa rin natin yung medyo pisikalan at balyahan na laban. So ano nga ba yung magiging starting 5 lineup nito si JJ Redick kung hindi pa rin magiging available? Eto nga pong si LeBron James. Meron tayong nakuha mga idol, makikinig kayo ngayon. Jackson Hayes posible nang makapaglaro bilang sentro nga po ng Lakers, balik to starting 5 na. At Rui Hachimura, meron din tayong mga update na posibleng makapaglaro ito. Questionable pa as of now, pero mas malaki yung chance. Ang hindi siguradong makakapaglaro ay eto nga pong si LeBron James. Posibleng mapasama sa starting 5. Siyempre, number 1, nandiyan si Luka, andyan si Austin Reeves, Pero nakita naman natin, Jackson Hayes, legit na sentro, Rui Hachimura, pinagpipilian din kung eto nga po bang si Dorian Finney-Smith or si Dalton Knecht. Isa dyan ang posibleng maisama nga po sa starting 5. Pero para sa akin, subok na talaga si Dalton Knecht na hindi dapat mawala sa starting 5 lineup ng Lakers sa kanilang mga susunod na game. Ngayon kasi bumagsak na sa pangatlong standings ang Lakers, hindi kasi nila na-maintain yung sa top 2, Alam nyo, pag ganitong palapit na yung playoffs, dikdikan talaga at persahan na yung nagiging laban. Lumalabas na yung mga team na matadaya, Well, alam nyo naman kung sinong team ang tinutukoy ko mga idol. Sige, sabihin ko na rin, Eto nga pong Boston Celtics, malinaw yan. Pero yung konting dayaan na nangyari sa Brooklyn Nets, medyo PC kalan din yun mga idol. Ngayon mga idol ko, sinasabi ko sa inyo, LeBron James inaasahan na hindi tatagal ng 2 weeks ang kanyang pagpapahinga at mabilis na gagaling yung kanyang groin injury. Tignan nyo mabuti yung nangyari. Ganito kasi talagang nakita natin doon sa Boston Celtics na game na puwersa ng gusto. Na mali po ng pagkilos etong si LeBron, which is talagang napuwersa yung kanyang bandang sa may binte, nakita natin talagang napakadikdikan niya at bihira talaga si LeBron na ma-injury kapag hindi pisikalan na game. Magkagayon man, may panibagong estratehiya eto nga pong si Coach JJ Redick. About naman kung sakaling nga pong magka-problema o ma-injured na naman etong si Jackson Hayes, hindi na gagamitin si Alex Len, Bakit? Dahil nakita nyo naman, hindi siya naging effective. More on mas bibigyan ng priority eto nga pong si Trey Jemison sa starting 5 kung ikukumpara natin kay Alex Len. So po yan muna ang update natin, and please pakiusap ako ng isang like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.